Nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mga kampanya na. Ambisyoso daw si Chis Escudero ayon kay Senador Amy Marcos. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senador Amy Marcos kung saan sinabi niyang ambisyoso si Chis Escudero, ang taas ng iniisip. At pakinggan din po natin ang pahayag ni Senador Amy Marcos kung saan inendorso siya ni VP Sara Duterte at nakasuot ng itim. Pakinggan po natin. Nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mga kampanya na. For Senate President Chis Escudero naman, anong inyong mensahe sa kanya? Anong inyong next move after dun sa nangyari dun sa dapat ay pagkukontempt kay Special Envoy Lacanilao, and then yung kanyang pag-i-issue ng show cause order, and then yung sagot niyo doon sa sinabi niyang wag ninyong gamitin ang Senado sa politika? Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Ang akin na lamang, balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mga kampanya na. Okay, thank you, ma'am. So sila si Chis ambisyoso, may ambition siya sa 2028, ma'am? Hindi ko alam, pero alam ko mataas ang iniisip nun eh. Mataas. Okay, thank you, ma'am. Baka gusto maging presidente. Thank you, ma'am. At siyempre, bagong kongreso, siyempre, bago na naman ang Senate President, siguro, Nako. baka natitense. Hindi ko alam. Papalitan. Pero natin may plano yun eh, marunong yun eh. For higher position, ma'am. Hindi ko alam, miski Senate Presidency, kasi maraming papasok na datihan, hindi natin alam. Bakit itim yung ginamit sa Kaya. endorsement sa inyo? Hindi po ba negative na dating parang pagluluksa? Eh yun na nga, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Ito yung pag-endorse si VP Sara kay Senador Amy. At maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa justisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan. Kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo diyan sa mga krimen. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan. At yung itim, simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Ama. Ma'am, sabi nyo, madalian lang tong shoot na to, no, nung Totoo, oo. Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward po ba ito o paano ba? Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na ang mga ngampanya, ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan niya ata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte ng mga kampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So, palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa pool, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako, na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam tama, umamin ka din. Kilala niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa, ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. So ma'am, itong political ad na to, endorsement na to, born out of your long-time friendship with Oo her. naman, hindi naman nagbabago. Kung minsan, yayamot siya sa sinasabi ko, ako naman nagalit din sa kung minsan nagsasabi siya, mara lang kaming kaibigan pero hindi nagmamaliw. Parating pareho, parating consistent. Buti naman at inamin ni Senador Amy na siya ang dahilan kung bakit napapahamak si VP Sara Duterte at si Pangulong Rodrigo Duterte. At balikan po natin yung sinasabi niya na di umano ambisyoso si Chis Escudero. Ang taas ng iniisip. Alam na po natin kung ano ibig sabihin noong sinasabi niya ang taas ng iniisip. Wow! Ayan na, nagkagulo-gulo na po. Nagkagulo-gulo na po sila. Dati magkakampi-kampi sila pero ngayon nagkakagulo na po.
At saka maganda yung ginawa ni Senador Amy Marcos na inamin niya mismo na siya ang nagpapahamag kay VP Sara Duterte at sa mga Duterte. Dahil kung hindi niya kinumbinsi si VP Sara Duterte na makipagtandim doon sa kapatid niya ay hindi po magkaganyan. Baka nga si VP Sara ang tumakbo noon bilang pagka-pangulo. Kaso mabait si VP Sara Duterte, pinagbigyan niya yung kaibigan niya na si Aimee. Tumakbo nga siya pero bilang Vice Presidente kasama si President Bongbong Marcos. Kaya nanalo si President Bongbong Marcos dahil sa tulong ni VP Sara Duterte at makuha nila ang boto ng Mindanao. Dahil yan po ang sinabi ni Amy Marcos noon kay VP Sara Duterte na kapag hindi nila makuha ang boto ng Mindanao ay hindi po sila mananalo kay Leni Robredo. So ayan, napakalaking utang din po loob nila sa taga Mindanao dahil taga Mindanao po ay sumuporta po talaga kay VP Sara Duterte, kaya ibinuto rin po nila si President Bongbong Marcos. Tapos ngayon, ano nangyari? Buti naman at umamin po si Senador Amy Marcos. Kaya ngayon, sinabi naman ni Senador Amy Marcos na hindi po niya daw bibiguin si VP Sara Duterte. Ngayon, tingnan lang po natin, baka magbago na namang isip yan. Pero yung sinabi niya na baka magpalit ng Senate President sa susunod pagkatapos ng eleksyon, baka kaya siguro naging ganyan-ganyan daw si Escudero. Yan, maganda po yan, magsalpukan kayo. Pabor po yan kay VP Sara Duterte. Sundin lang po natin yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Yung pang-endorse ni Aimee, sundin lang po natin dahil ginagawa po siguro yan ni VP Sara Duterte. Dahil po baka may plano po siya dyan, kaya ginagawa niyan. May plano po yan, may dahilan po si VP Sara Duterte kung bakit niya in-endorse si senatorial candidate Amy Marcos. May dahilan po yan, baka may plano po si VP Sara Duterte. At nakikita naman niya, mukhang seryoso naman to si Senador Aimee sa mga investigasyon na yan. At saka parang kinukontra po niya talaga yung kapatid niya dahil nakikita po niya yung kapatid po niya ang napapahamak sa mga nangyayari ngayon. Dahil baka sunod-sunuran lang din yan kung sino-sino man yan bumubulong sa kanya. Kaya yung kapatid niya ang napapahamak. Kaya gusto ata niyang iligtas yung kapatid niya sa ganitong pangyayari ngayon. Dahil imbes na linisin nila yung pangalan nila, lalo pong napalala. Napalala po. Mismong Senador Amy Marcos na po ang nagsabi noon sa interview na kaya niya pinatakbo nila si President Bongbong Marcos para daw kapag nanalo malilinis po nila ang pangalang Marcos. Yan po daw talaga ang kadahilanan kung bakit nila pinapatakbo si President Bongbong Marcos para malinis yung pangalan nila ng mga nakaraang taon nung kapanahonan ng tatay nila. Yan po ang sabi niya sa interview noon. Hindi po tumakbo para ayusin ang bansa kundi linisin yung pangalan nila. Ikaso, ano nangyari ngayon? Ano nangyari? Mukhang napalala pa yata lalo. Mukhang napasama pa yata lalo, di ba? Kaya siya sobrang busy nga kung paano niya ngayon iligtas yung kapatid niya. Paano niya maipagtanggol sa panahon ngayon na grabe na po. Grabe na po ang pangyayari ngayon. Bumalik na po lahat. Siya na mismo nagsabi, bumalik na yung kriminalidad, yung corruption, bumalik na po. Marami na pong bumabalik na hindi po maganda sa ating bansa ngayon. Kaya todo gumagawa ng paraan yan si Senador Amy Marcos para maligtas yung kapatid niya. Kaya yan ginagawa niya yan. Kumakampi talaga siya kay VP Sara Duterte para mailigtas niya. Kasi baka balang araw si VP Sara Duterte maging pangulo o maging pangulo naman talaga yan pag nakatakbo sa 2028 presidential election. Baka pipigilan niyang balikan yung kapatid niya at ipakulong kay VP Sara Duterte. Kaya habang maaga pa, ililigtas na niya yung kapatid niya. Dahil nakikita naman po natin kung hindi na po talaga maganda ang pangyayari. Kahit si Senador Amy Marcos, alam po niya yung mga pangyayari niya. Kaya ganun po ang ginagawa niya. Yung ginagawa niya para maprotektahan din po ang kapatid niya. Dahil sinabi niya, hindi din siya papayag na mapahamak yung kapatid niya. Di ba? Kaya ginagawa niya para din sa kapatid niya at mailigtas din niya na lalong hindi mapapahamak sa mga pangyayari ngayon. Dahil alam na po natin, baka binulong-bulungan lang yan si Presidente at ayun naman ang ginagawa niya. Kaya ayan, hindi niya alam, hindi niya iniisip na siguro napapasama na pala yung administrasyon niya sa tingin ng mga tao.
Ayan, Senador Amy ang tagapagligtas sa kanya. Kung maliligtas nga po talaga siya sa mga pangyayari ngayon. Buti naman, ininduso sa ni VP Sara Duterte. Nagkulay itim pa ang suot, kulay itim ang sinuot nila para pagluluksa daw sa mga pangyayari ngayon. Kaya, tingnan na lang po natin pagkatapos ng eleksyon. Kung mapapalitan ba yan si Chis Escudero, dahil sabi niya, baka sa sunod na pagkatapos eleksyon, mapapalitan ang Senate President. Kaya yun, sinabi niya na ambisyoso daw. Ambisyoso, mataas ang iniisip. So, yun lang po mga kababayan, magandang labanan ito dahil mukhang nagkabuhol-buhol na po ang mga kalaban ng PDP laban. Nagkabuhol-buhol na po. Mukhang hindi na po alam siguro kung ano ang gagawin nila. Nagkahiwatak-watak na, nagkabuhol-buhol pa. Malapit na po, malapit na ang Mayo 12 para sa paghuhusga ng taong bayan sa mga taong hindi nanungkulan ng maayos. Yun lang po mga kababayan, ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat.